magandang gabi, online viewers at sa ating, especially sa ating mga followers. As of now, we have 6,000, uh, almost 6,100 kasi we are running up 6,086 followers as of today, September 29 of 2023. But anyway, kung mapapansin nyo mga online viewers, especially sa ating followers na meron tayong nakalinya na gagawin. Pinangunahan ng Pina Big Brother or PBB, sinundan ng The Voice Libon All-Star, at susundan ulit ng The Voice Libon. At isusunod natin, it's either Bicol Got Talent or Help to Care. Pero, meron lang akong ikwento sa inyo kung bakit natin naisipan na gawin yung Help to Care. Saan ba nanggaling? Ano bang rasyonale ng Help to Care? Just last night, someone, chatted me, asking for a help, no? Nanghihingi siya ng tulong. And of course, since ina-anticipate natin yung hindi magandang resulta sa social media, maraming poser, maraming scammer. So, we validate. The validation was attempted kasi gusto natin malaman yung authenticity ng account. So, I'm willing, the willingness is always there kasi I've been there, sa sitwasyon na talagang mahirap, no? Hanggang sa ngayon, naghihirap tayo. So, naghihirap tayo ngayon, no? Pero ginagawa natin yung mga ganitong pamamaraan para at least we get to influence other people. Nag-chat siya sa akin, sabi niya, "Sir, baka pwede makahingi po ng kaunting tulong." So, sabi ko naman, taga-saan ka po? Sino po sila at taga-saan po kayo? So sabi nga niya na taga Quezon City daw. So still nag-validate pa rin ako ng authenticity ng kanyang account. Sabi ko, can we have a short video call or can we have a quick video call para at least ma-counter check ko yung profile, kung tama ba sa profile picture at yung siya din ba yung makikita ko sa video call. So hindi siya pumayag sa ganon. So, doon pa lang, I sense something, unusual. So, sabi ko, okay, sige. Kasi kahit hindi ko na-validate na authentic yung account niya, sabi ko, okay, sige. Pero, ginawa ko siyang, kumbaga, meron akong task na pinapagawa sa kanya. Sabi ko, okay, sige. Can you justify to me why you deserve to get help? So, sabi ko, i-justify mo sa akin bakit kailangan mo or bakit deserve mo makakuha ng tulong. Although ako mismo kailangan ko din ng tulong, pero at least sa maliit na pamamaraan, sa mga ganitong way is dapat we get to influence other people kasi we experience that, So, hindi nga siya pumayag. So, sabi ko, okay, itong task gawin mo, justify kung bakit kailangan mo ng tulong, bakit deserve mo tulungan. Tapos sabi niya, ay hindi daw siya marunong mag-navigate ng cellphone. So sabi ko, okay, it's up to you. But if you can send me a justification or a proof that can justify that you deserve to get help, then okay, let's go for it. So hindi nga siya pumayag. So from there, nag-come up ako sa help to care. Dapat nga ito care to help, pero para mas pas ma-absorb ng tao is help to care, So the objective is really to help other people, but as much as possible, the target audience, the target recipient, kumaga, is yung mga nag-aaral. I was a working student. I worked in Jollibee for 5 years, total of 7 years, because I was a working student for the entire college life, from first year to 4th year. So I was working as a service crew in Jollibee. And then right after that, I get to pass the managerial position. So, we handled managerial post in Jollibee. Pero umalis din tayo sa loob ng Jollibee or under the umbrella of Jollibee after 2 years. So, I worked in a company na kumbaga nakakapagbigay ng hindi man parang basta sabihin to, I don't want to be sounds na ungrateful. I'm thankful and grateful sa kung anong kinabibilangan ko ngayon. So I'm grateful sa experience ko sa ganitong industry kasi
we get to support the basic needs, the survival needs, kumbaga. So, hindi natin napapabayaan yung survival needs. So, I'm very thankful to that. And sa puntong ito, mga kapamilya, online viewers, so nais nating ibahagi kung ano man, kaunting tulong or kaunting blessing sa taong mas nangangailangan. Pero, gagawin nating mas interesting para at least makakonect yung tao o yung viewers sa inyo kung malaman yung istorya ng buhay, bakit ka nagsisipag, bakit ka, para saan yung pagsisikap mo, how do you see yourself 5 years from today, and what are your, aspirations in life, yung mga ganung bagay. So, eto na nga, help to care. So, ito ay naka-focus sa talagang in need, yung talagang kailangan. Most, preferred ko ay yung mga nag-aaral din. Katulad ko dati, I was a working student. Yung mga nag-aaral, pero kailangan mo magbahagi sa atin, sa ating mga online viewers, ng inyong kwento. Bakit deserve mo tulungan? Bakit ka nagsisikap? Ano yung mga ginagawa mong paraan para makasurvive ka sa sarili mo? Ano yung mga ways na ginagawa mo, means of, living para makasurvive ka from day to day of, of your life. So, yun po ang rationale ng ating help to care is dun nga po sa Dagang Quezon City na nag-chat sa atin nung nakaraang gabi. So, again, this is not a monetary, pero we want to listen to your story. Lahat ng tao siguro ay makaka-relate sa kung anong mga istorya. Don't be afraid kasi sabi ko nga, be thankful for being nothing because the idea of being nothing, that motivates you to do something for you to have many things. Don't be, ashamed na medyo naghihirap ka sa ngayon kasi ang sitwasyon mo ay hindi permanente. Dinadaanan mo lang yan. Sabi nga natin, yung future mo ay nakadepende sa kung anong ginagawa mo sa kasalukuyan. So kung sa kasalukuyan ay nagsisikap ka, nagsasuffer ka because, you want to get things done. Well, it's okay kasi ang journey na or ang sitwasyon mo ngayon ay nakakasigurado na merong patutunguhan. So, be thankful sa mga nararanasan mo ngayon kasi yan po ay hindi permanente. Dadaanan mo lang yan. So, gusto naming marinig, gusto naming malaman ano ba yung kwento ng pagsisikap mo at saan ba patungo yung pagsisikap mo na yan. How do you envision yourself 5 years from today? And that's exactly what we want to hear from your story. So yan po ang ating gagawin sa Help to Care. Right after we listen to the story, then we will assess sino nga ba ang pinaka-deserving. Sino nga ba ang nakikitaan natin ng resulta right after 5 years. So, kumbaga, we will accept all the entries pero i-assess natin sino ba talaga dito ang talagang merong we do not invalidate all the story. We accept all the story. Pero titingnan natin yung top 3 na talagang pinaka-deserving makakuha ng tulong sa akin or sa atin, kumbaga, para at least we get to influence other people in a very little way, So, mga kapamilya, online viewers, sa ating followers dyan, you are free to participate sa Help to Care. Yan po ay i-announce natin kung kailan magsisimula, right after the Voice of Libon. I'm very excited kasi for sure makaka-relate ako dyan kasi again, as I mentioned earlier, I was a working student from first year to fourth year ng aking college life. So, yan. We're ready to listen to your story and I hope you can be more creative. Pwede mo tong ikwento, pwede mo tong gawa ng video at mag-voice over ka. Basta malaman namin, you can be creative as you can. As long as maiko-connect mo yung sa sarili mo, maisasubmit mo or maipapasa mo yung message mo sa mga viewers natin. So, good luck sa mga sasali, good luck sa mga magpa-participate, and we are excited to listen to your story. Maraming salamat.